Tahimik ang gabi nang marinig ni Leila ang mahihinang bulong mula sa luma niyang dollhouse. Sa umpisa, inisip niyang hangin lang iyon, pero habang lumalalim ang gabi, nagiging malinaw ang mga salita. "Tulungan mo kami." Napalunok siya at lumapit, nanginginig ang mga kamay. Sa loob ng dollhouse, gumalaw ang maliliit na kurtina kahit sarado ang bintana ng kwarto. Nakita niyang gumagalaw ang mga laruan, parang may sariling buhay. Biglang bumukas ang pinto ng dollhouse at mula sa loob ay may malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. "Huwag kang lalayo," bulong ng boses na tila bata. Sinilip niya sa loob at nakita ang maliliit na anino na umiiyak, nakakulong sa bawat kwarto. Isa-isang nagpakita ang mga mukha ng mga batang hindi niya kilala. Maputla, may luha sa mga mata, tila humihingi ng saklolo. Napaatras siya pero mahigpit ang kapit ng dollhouse sa kanyang daliri. Hindi na makaalis si Leila. Sa salamin, nakita niyang unti-unti siyang lumiit na dadala sa loob ng dollhouse. Ang mga anino ay lumapit, hawak ang kanyang mga kamay at naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ngayon, siya na ang sumisigaw ng tulong habang ang dollhouse ay muling nagsara, tahimik na parang walang nangyari.